Sa pagre-repentance natin, bakit kailangan natin i-forgive yung sarili natin? Dahil once we forgive our own self, dito po natin kinikilala yung mga pagkakamali natin, ina-acknowledge natin yung mga mali natin. At to forgive our own self, ibig sabihin we'll learn our own lesson sa pagkakamali natin. Bilang isang individual na tao, magiging honest po tayo sa sarili natin. And to speak the truth within ourselves. Dahil po sa duality kung bakit in a 3D mind consciousness, yung mga tao po nakabase lang po sa outer reality, kung anong makikita ng ating mga mata, doon na lang po tayo nag-base. Pero nakalimutan natin na meron po tayong inner reality. Dito lahat nagsisimula yung mga pangarap natin, yung mga dreams natin. Lahat ng mga prayers natin, lahat ng minamanifest natin, nagsimula sa inner reality natin. Dahil dito po tayo nagsimulang mangarap, dahil we start from visualization until we make it happen into our life. Kung bakit to change ourselves individually, kailangan natin magsimula sa inner self natin. Ibig sabihin, we start cleansing sa soul level natin. Kailangan natin i-recognize ang soul natin. Kung bakit hinihiling ko sa lahat na matuto kayo mag-inner focus to understand your own feelings, your own mental and emotional feelings. Dahil po, when you base in your outer reality, nagiging denial yung tao. Dahil po sa mga status in life, sa mga achievement nila sa buhay individually, dahil po dyan, yung ibang tao po, yung ibang individual na tao po ay nagiging mataas yung pride and ego. At minsan, masakit po talaga ang katotohanan. Dahil po, when your own shadow will return to you, tapos ihahunt ka, talagang nakakatakot at masakit po. Yung parang sarili mong bato pag bumalik sa'yo at tatama sa'yo, masakit. Yun po yung ego at pride natin. Yan po yung dahilan kung bakit ang sakit-sakit kapag bumalik sa atin yung mga maling gawain natin. Dahil po yan sa pride and ego ng isang individual na tao. Pero kung marunong tayo magpakumbaba and to realize our own mistake at marunong tayong mag-recognize sa mga pagkakamali natin at kilalanin yung mga pagkakamali natin. Kung marunong tayong magpatawad, magpakumbaba, and to learn from our own mistake, doon po natin may tatama lahat. At dito po natin unti-unting magkaroon po tayo ng cleansing sa soul natin. Madali lang po ang pag-cleansing sa soul, but nangangailangan po siya ng sincerity sa isang individual na tao kung gaano ka katotoo sa sarili mo, kung gaano ka katotoo sa mga salita mo. Kailangan mo kasi i-align yung feelings mo at saka yung words mo. Dahil ang tao ay may ugali na denial. Sa naging experience ko, I met a person. Dahil nga, this is all about love. So, sa love ko din po, apektado po siya dahil sa journey ko na to sa spirituality. Isa po kasi yun sa mga sinacrifice ko para ma-evolve ko yung mind consciousness ko at the time that I am learning. Kung bakit, it's all about love.
So I want to share with you. I meet a man. Actually, may kaya siya sa buhay. Pero at the beginning, sinabi ko na sa kanya, I'm not interested sa kung anong yaman meron ka sa mundong ito. Pero I am interested kung ano yung laman ng puso mo. Pag-ibig lang yung kailangan ko at hindi yung yaman mo. We agree for that as we are in this invasion ng buhay na yes, material things doesn't last forever. At dahil nga sa kakayahan niya, dahil nga sa status in life niya, he is working as, syempre, may kaya, syempre siya yung boss. Dahil nga, ganun na po yung naging routine niya sa buhay niya, na siya yung boss, siya lagi nasusunod. Kung bakit, kapag itama mo yung mga mali niya, ayaw niya tanggapin. At yung pride and ego niya ay mataas. So, nanggaling kasi yung pride and ego niya na yon sa wound niya rin sa puso niya. Doon nanggagaling lahat ng bad behavior niya sa sarili niya. Nagiging denial siya. Dahil ito po yung mga tao na, in short na lang, sila yung mga tao na narcissist yung tawag sa kanila. Sila yung mga tao na may mga deep wound sa soul level nila. Actually, sila po, kapag magsalita sila, galing po yan sa puso nila. Totoo yan yung mga salita nila, yung mga sinasabi nila. Pero once kasi ma-hit mo talaga yung wound nila sa sarili nila, din talaga magsisimulang tataas yung pride and ego nila. At doon nila sasaktan yung sarili nila. Kasi kahit gaano nila kamahal ang isang tao, kapag tumaas na yung level ng ego nila at pride, iiwanan nila yung mga taong mahal nila. Pero at the end po, yun ang magpaparusa sa kanila. Deep inside, nasasaktan din sila. Dahil tao pa rin sila. Dahil lang dun sa mga maling gawa nila kung bakit sila nagkakamali sa buhay. Hindi po kasi nila kayang kontrolin yung feelings nila. Na once kasi na galit sila, may galit sila sa puso. Parang sabog sila, na hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi nila alam paano itama ang mga pagkakamali. Pero sila po yung mga tao kasi na nangangailangan ng unconditional love and compassion na kailangan mo sila intindihin ng paulit-ulit. Pero as a human po, to understand those kind of people, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at dapat hindi mo sila titigan sa panlabas na anyo nila. Pero kailangan mo sila titigan sa puso nila. Dahil doon mo makikita yung kabutihan sa kanila kahit nasa kabila ng pinapakita nila na hindi maganda. So, that is one reason kung bakit ang isang tao ay denial sa sarili niya. Sometimes, hindi niya kaya po i-admit sa sarili niya nagkakamali siya. Dahil po sa status in life niya na I am the boss, why? I-admit ko na nagkamali ako. Pero, hindi mo kasi maitatama yung mga mali mo. Kung takbo ka ng takbo, kailangan mo lang talaga ibaba yung pride mo, i-focus mo yung sarili mo sa feelings mo, mag-inner focus ka. Understand the truth within your heart. Understand your own feelings, mentally and emotionally. Kailangan mo i-analyze yun sa sarili mo para maitama mo yung mga pagkakamali mo. Kung bakit, when you realize na nagkamali ka sa buhay, just speak the truth. Kilalanin mo, recognize mo yung pagkakamali mo, tanggapin mo na nagkamali ka. Humingi ka ng kapatawaran kay God, sabihin mo at patawarin mo din yung sarili mo. Just talk to God
from your heart. Kung ano man yung lesson na natutunan mo sa pagkakamali mo, sabihin mo. At sa ganon ay hindi mo na uulitin sa susunod kapag natututo ka na ng lesson mo to learn. Kaya kailangan talaga natin mag-deep dive to our soul, inner focus. Dahil dito po natin simulan na ihilom ang sugat sa soul level natin. Dahil hindi po natin pwedeng simulan sa outer. Dahil kailangan po natin simulan ang cleansing sa soul natin. Dahil dito po nakabaon lahat ng hidden wound natin sa soul natin. The reason why I always ask all of you to focus to your own feelings, to understand your own mental and emotional feelings. Dahil dyan yung makikilala kung sino kayo. At dyan yung makikilala deeper your own self. Kung bakit kailangan po talaga ng inner focus para po ma-detach natin yung sarili natin sa pride and ego natin. Dahil once you look sa heart ng human, everything is good and all is equal, na hindi mo kailangan sila husgahan, pero kailangan mo sila tulungan. Dahil kung tutuusin, kawawa po sila. Dahil hindi nila nakikita yung mga nakikita mo na kabutihan sa kanila. Kaya the reason why na kailangan mo ng unconditional love sa mga individual na tao na may pinagdadaanan sa buhay. Dahil sila yung mga tao na hindi pa nila nakikita yung katotohanan sa puso nila. Kung bakit dito ako helping na sana makita nyo din yung mga wound nyo sa soul nyo at may tama nyo. Hindi po solusyon yung laging takbo ka ng takbo sa problema mo, takas ka ng takas sa problema. Hindi po yan ang solusyon. Ang tamang solusyon po ay harapin mo yung problema, sagutan mo, at lalong-lalo na matuto kang magpatawad sa sarili mo sa mapagkakamali mo. At lahat po tayo ay tao lamang na nagkakamali. Kahit ako po, ilang beses pa ako nagkamali. Pero bawat pagkakamali ko, humihingi pa ako ng kapatawaran, and I always forgive myself. Because I need to learn every mistake in my life. Diyan ako natuto sa mga mali ko. Hindi ako perfecto. Pero marunong ako kumilala sa mali ko at pagkakamali ko sa buhay. Kung bakit kailangan natin mag-inner focus to realize our own wound and to understand deeper our own self.